Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Banateros Worldwide. Naku, meron tayong malupit na kasama ngayon, rockstar ito. Oo, kasama po natin via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor. Pero wait, tama, bago yan. Oh. Tingnan mo sa TV, ba't parang ang payat-payat mo na? Ako? Oo. Ay, ganun talaga. Bakit? Kailangan natin longevity. Oo. At saka, Longevity tsaka siyempre yung sponsor. Kailangan mo. Oo, syempre. Thank you very much, Doc Miguel Baker, sa ating pampapayat, mahusay na mahusay. Sana mapapayat mo din ang lahat. Iyon! Napunta doon eh. Hindi kasi unfair eh. Pumapayat siya, tayo lahat tumataba. Lugi. Eh di ba? Kuya ko, parang ikaw lang eh. Oh, importante yan. Kailangan talaga tayo, magpapayat kasi baka mamaya mauna pa tayo mawala doon sa mga... Gusto natin mawala. Gusto natin mawala, di ba? Oh, pero ito, alam mo yung guest natin? Oo. Ito, macho to. Ay, oo. Grabe to, magbitabi to kay Palsis. Wag. Oo. Yari to kay Palsis. Sigurado, pag ito, baka ma-inlove kayo. Single na single. Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes, dyan sa Isabela. Magandang gabi, Attorney Harold. Magandang gabi sa inyo, mga papa. Dahil mo sana, kamukha mo si Gardo Versosa. Ayun! Ang payat-payat mo na, ang macho-macho mo. Yung Attorney- baka naman yung kahoy na gardo yan, ha? Yung nakagano, hindi ko makakaya. Oo. Anoli! Ako yung kausap mo kanina, Okam. Wow! Sino ka mukha ko, Anoli? Yun, ikaw pala? What a revelation! Anoli, magandang araw sa'yo, Vice Mayor. Sana, next election, maging governor ka na ng Isabela. Ayan. Vice Mayor ka na sa Reyna Mercedes. Ito, national hero. Abogado naman si Vice Mayor. Ako rin, nakakanya na lahat. Hindi pa senador kagad. Huwag muna, kailangan nilisin na muna yung lalawigan niya. Ba't madumi ba? Marami, mabaho eh. Diba? Pero Vice Mayor, nakakanya na lahat eh. Guwapo, matipuno, abogado, mayaman, Mayaman. Mukhang masarap. Ay, mukhang masarap, mukhang matalino. yummy. Vice Mayor, mabuhay ka. Marami kami katanungan sa'yo ha. Isang tanong, isang sagot lang, okay? Grabe naman yun. Hindi, pwede maraming sagot. Walang Okay, isang tanong ko, hanggang sagot mo lang, okay? Alright. Okay. Pamunahan mo na, boss Nana. Ayun nga. Ay naku, mainit na mainit, Attorney Harold. Nakita ng buong Pilipinas. Kasi ginulat nyo nung nakaraang, I think, mga Huwebes. Bigla kayong sumulpot doon sa Kongreso at meron kayong bit-bit na reklamo. Paki-explain kung yan ba ay ginawa nyo ng talagang bulagaan o matagal nyong pinlano yan, Attorney. Matagal naming tinano ito dahil hindi natin pwedeng tiisin na meron tayong Pangulo na siya ang pasimuno ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero nung Huwebes, kailangan kong padaliin kasi nung Lunes, merong napakabulok na impeachment complaint na final. Magko-convene na yung Congress from their break sa Monday. At kapag na-refer na ito sa Committee on Justice, barred na mag-file ng mga susunod na impeachment complaint within 1 year. Yun ang nakalagay sa Constitution, kaya dapat i-file kagad. Mahalaga po na ang ma-file na impeachment complaint ay yung substantive, yung pinaghandaan ng pinakamatatalinong mga politiko at abogado sa Pilipinas. Ang kasama ko dito yung #1 political lawyer, Mr. Ferdinand Topacio. Kasama ko yung mga may track record na dito, Attorney Manny Luna. Siya yung successful impeacher ni Commissioner Comelec dati na si Mr. Bautista. Andito rin yung endorser sa ERAP impeachment na si Mike Defensor. At yung instrumental sa pagtanggal kay ERAP noon, si Chavit. Halo-halo kaming lahat. Ito po ay impeachment ng taong bayan. Hindi ito impeachment ng iisang kulay lamang. Kung maiisip ninyo, si Atty. Harold Respicio ay independent simula nung umpisa hanggang ngayon. Mahalaga na ipakita natin sa taong bayan na ito ang pinakamagandang impeachment team at impeachment complaint na inassemble. Kaya dapat tinanggap ito nung Thursday. Kaso nga lang, said daw, yung SOCGEN, nasa Taiwan daw. Hello, madam. Plano nyo ba na i-stymie yung mga maayos na impeachment complaint? Natatakot ba kayo? Attorney, meron lang akong itatanong sa inyo dun sa proseso. So, yung impeachment complaint nyo, alam natin, di ba, yung second sa Makabayan Blanc, yung una, yung basurang impeachment complaint, at yung pangatlo, yung sa inyo. Would you consider that as the third impeachment complaint o hindi pa until na ibigay pa sa sa ating Committee on Justice? Sabihin na natin third attempt na impeachment complaint. Yung second and third, hindi tinanggap. Bakit ang tinanggap lang nila ay yung walang kwenta? Kasi kung walang kwenta yung tinanggap nila, yun ang i-proceed nila sa Committee on Justice, malamang i-dismiss kagad yun kasi walang laman yun. So pwede pang mauna yung inyong reklamo kesa sa 1 and 2? Pwede ba yun? Sabay-sabay. Kasi iti-take up lang nila, considered initiated lamang kapag referred na sa Committee on Justice. So before initiated ng House of Representatives, yung complaint for impeachment, bago nila i-refer sa Committee on Justice, kahit sino pwedeng mag-file. Pero once
kinonsolidate na yan at refer nila sa committee, yun na yung dadalhin nating impeachment complaint at dapat ma-ventilate ito sa loob ng committee. So pwede bang yung style nila ngayon na pwedeng itago nila o parang i-delay nila yung sa inyo tapos yung una lang? Parking, ano? O i-parking lang, yung unang yung second and third at yung una ang ipasa? Pwede bang gawin nila yon? Hoy mga congressman, huwag niyong gawin yan. Masyado na kayong halata. Ngayon pa nga lang, obvious na kayo. Hindi niyo pinapasok yung pangalawa at pangatlo. Pero confident kami, kapag naipasa namin yung aming impeachment complaint, marami tayong taga-suporta doon sa loob ng Congress. I-refer yan sa loob ng komite. At doon tayo magsasalpukan. Paano po yun, attorney? Kasi sundan ko lang yung tanong ni Banat Bay, ano? Siyempre, may una, may pangalawa, may pangatlo. Paano ba ang endorsement niyan? Kasi hindi ba pupunta yan muna sa opisina ng speaker. Tapos yung speaker, ikakalendar yan, tapos ibibigay sa Committee on Justice. So tatlo ba yan na papasok sa Committee on Justice? Or katulad ng sinasabi ni Banat Bay, pwede ba silang mamili? Alin lang yung palulusutin? Halimbawa, tanggapin yung tatlong impeachment na yan? Ang House of Representatives ay isang collegiate body at magmumove sila by vote ng majority. So kapag nakakalendar yan, baka may mag-motion dyan, automatic may mag-motion dyan na i-refer papunta sa komite. Kung i-refer sa komite, magbobotohan yan kung yes or no. Kung alin yung complaint na i-refer sa komite, yun ang dadalhin. Pero syempre, obvious naman kung hindi nila dalhin yung amin. Hindi yun. Nung mga nakaraan na mga impeachment na nangyayari, hindi dapat gawin yun. Dahil pagtatraidor yun ng tiwala ng taong bayan. Republican government tayo, rinerepresenta nila ang taong bayan. Kailangan nilang sundin ang damdamin ng taong bayan. At itong impeachment complaint na ito, ang totoong complaint ng taong bayan. Kaya dapat ito ang madala sa komite. Well, i-consolidate na lang natin lahat para sama-sama na lahat doon na pag-usapan. Attorney, nabanggit nyo kanina na matagal nyo nang pinaplano ito. Kailan nyo ba dapat planong i-file ito sa Congress? Kasi sabi nyo nga, naunahan kayo ng basurang impeachment. And then, hanggang Miyerkules lang ba o Webes ang opisina nila, tapos ang balik sa Lunes na, or ngayon, kanina. Ang tanong, bakit naunahan tayo, attorney? Plano talaga natin this week. Kasi inaasahan naman natin na tatanggapin ito eh. Nung mga nakaraan, tinatanggap naman eh. Basta Maka Duterte kasi yung mga nag-file ng impeachment, hindi nila tinatanggap. Akala kasi nila Maka Duterte tayo. Hindi. Ito ay people's impeachment. Walang problema sana kung na-file ngayong week na ito. Kapag maayos yung impeachment, kailangan talagang paghandaan. Kapag gusto mo na bigatin yung iyong impeachment team, dapat kailangan mong i-assemble yung mga tao. Kailangan mong mag-research, magsulat ng napakaayos na complaint. I-assemble mo substantively ang mga dokumento, ebidensya, at proofs. Hindi dapat basta-basta. Inaasahan talaga namin na ipafile namin this week. Kaso nga lang may nauna na bulok. Tapos hindi nila tinanggap yung amin, ayun na. Kahit nga nauna kami this week, kahit nga nag-file kami ng Monday, tapos tinanggihan nila, tapos later on, tatanggapin pa rin nila yung bulok. Ganun pa rin ang mangyayari. So regardless, kung ano yung timing, basta mahalaga na dapat bago magsimula yung session ulit nila ng Monday, tapos meron nang naipasa ng mga impeachment complaint, mahalaga na lahat ng impeachment complaint ay dapat maipasa na before that session. Inaasahan na rin namin na merong magpapasa ng impeachment complaint this week, kaya scheduled namin this week. Hindi lang namin inaasahan na tatanggihan yung dalawang substantive na impeachment complaint. Pero, attorney, bumalik tayo muna doon sa pagdating nyo dyan sa Congress. Nagulat ba sila na bigla kayong sumulpot? Kasi parang narinig natin ng initial na sinabi nila yung Secretary General naka-lunch break lang yata or lumabas lang. Pero eventually, sinabi nila na out of town. So hindi pwedeng i-receive. Hindi ni-receive ito nung kanyang assistant. Ano bang nangyari dyan, sir? Paki-explain nga sa mga kababayan natin. Huwag silang magulat dahil trabaho nila ito na tumanggap ng mga impeachment complaint. Kung titignan natin, nasa House Rules na ang pag-file ng impeachment complaint ay doon sa Secretary General. Nung nag-file yung unang impeachment complainant nung Monday, asahan nila na dapat sunod-sunod na yung mga maifa-file na impeachment complaint kasi alam nila na maraming oposisyon, merong Makabayan Balak at maraming mga lumalaban dito sa administrasyon na ito. Dapat ready na sila this week. Pero obviously, napaghandaan din nila pero mahina yung paghahanda nila, maling-mali yung ginawa nila. Ang ginawa nilang palusot, bossing, wala daw sa Pilipinas yung Secretary General ng House of Representatives, nasa Taiwan daw. Mukhang pinag-isipan yung palusot na iyon. Meron niyang chismis na hindi totoo na nasa Taiwan siya. Kaya dapat tingnan natin sa Bureau of Immigration kung talagang nag-log out papuntang Taiwan itong Secretary General na ito. In any case, ang pinagpapasahan namin ng impeachment complaint ay yung Office of Secretary General. Sa lahat ng opisina, sa buong Pilipinas, kahit sa munisipyo namin, kapag wala yung mayor, vice mayor ang automatic na mayor na uupo, siya yung deputy niya. Ganon din sa Office ng Secretary General. Kung wala yung Secretary General na tao, automatic merong officer in charge dyan. At dapat yung humarap sa amin, siya yung second in command, siya dapat yung tumanggap. And it is not as if nabawan niyang tanggapin dahil yung mga nakaraang impeachment complaint tulad nung ipinansa ng 2017 laban kay Commissioner Comelec Bautista, ang tumanggap noon ay deputy. So hindi nila pwedeng tanggihan. At
balik rin ang kanilang trabaho dahil ministerial duty yan. Kapag ikaw ay public official, dalawa lang ang choice mo. Dalawa lang ang option mo. Kapag ministerial duty, dapat tanggapin mo yan. Pero kapag discretionary, meron kang discretion na tanggapin or hindi tanggapin. Pero yung pagtanggap ng impeachment complaint, ministerial duty, hindi mo pwedeng tignan yung substance ng complaint para iwasan ang pagtanggap ng complaint. In any case, walang nakasulat sa batas na kapag absent yung namumuno doon sa isang opisina ay hindi na gumagana yung opisina. Ayun. So, if ever, halimbawa, attorney, tinanggap, in the future, no, tinanggap ng Secretary General itong complaint, ito yung tanong din ng iba sa ating mga kababayan, how confident are we na magpupush through itong impeachment na ito considering na napakarami po ng kongresista na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, how confident are we na ito ay pipirma din aayon din doon sa impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos? We are very confident. Hindi nyo lang alam, ang dami nating mga kakamping kongresista. Ang dami nilang gustong bumaliktad na. Hinihintay na nga lamang nila na tanggapin yung impeachment complaint. Bababa na sila sana nung Huwebes. Ang dami nila nasa taas. Tanong ninyo kung saan kami tumambay na opisina. Tanong ninyo kung sino yung mga congressman na nandun sa building noon para suportahan kami. At kapag naipasok ito, naka-session ito, naka-business ito, pagdating sa session nila ng Monday at nai-refer ito sa Committee on Justice, marami nang magbabaliktaran at i-reveal na nila yung sarili nila na suportado nila ang impeachment complaint na ito dahil ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment complaint na ito. Hindi natin maitatanggi na hindi na popular si BBM. Ayaw na ng taong bayan si BBM. Gusto na nilang matanggal si BBM mula sa pagka-presidente. Ngayon, obligasyon ng bawat congressman na sundin ang mandato ng kanilang mga constituents. Hindi nila may iwasan na kapag naramdaman na nila na ang totoong damdamin ng taong bayan ay ipasa at i-process ng impeachment complaint na ito, isa-isa na silang maglalabasan. Nako, alam nyo, attorney, alam ko kung saan kayo galing eh. Maraming hopya doon. Hindi. Doon sa kantin, doon yung pinlano. Kayo naman, sir eh. Anyway, ito, may tanong lang ako sa inyo, no? Kasi laging tinatanong ito, speaking of mga congressman. Sinasabi nga nila, dahil daw wala kayong kasamang congressman, kaya hindi tinanggap. Pakisabi nga ho at pakikwento yung totoong istorya na yan. Hindi totoo yan kasi hindi naman yun yung sinabi ng deputy at that time eh. Ano ba yung sinabi ng deputy ng SecGen? Wala po si SecGen dito. At sabi niya, I'm not authorized to accept. So anong basis mo? Sabi namin, anong basis mo in law? Ba't ayaw mong tanggapin ito? Hindi siya makapagsalita. I'm not authorized, sir. Authority mo galing sa batas. Hindi niya question kung nandun yung mga endorser. Hindi niya question kung tama ba yung form ng aming impeachment complaint. Sinight niya yung basis niya. Basta wala yung SecGen, walang receive. So therefore, hindi nila pwedeng erase yung objection na wala yung endorser at that time. Kasi yung endorser namin nandoon at that time, nasa building. In-anticipate namin talaga na i-reject yung impeachment complaint natin at that very hour. Kasi in the beginning, nung umaga pa lang, rineject na nila yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Ngayon, ang dami naming mga endorser na nakapila, nandoon sila sa building nung araw na yon. Kung tinanggap sana nila yung impeachment complaint ng Makabayan, on that day, sama-sama kami maglalakad papunta doon sa office ng Secretary General at i-endorso nila ang aming impeachment complaint. Kaso nga lang, since hindi tinanggap yung Makabayan Black impeachment complaint nung umaga, there was high chance na hindi matanggap yung aming impeachment complaint kung ikaw, isa kang congressman at nandun ka na at alam mong baka hindi matanggap yung impeachment complaint, i-reveal mo ba yung sarili mo? Kasi alam mong hindi magsisimula yung boxing eh. Kung alam mo na kapag na-reveal yung sarili mo, dudumugin ka ng mga tagaharas ng administrasyon na ito, itataya mo ba yung sarili mo ng agad? Hindi pa nagsisimula yung laban, ibubugbugin ka na kaagad nila sa labas ng ring. Ganun po, kailangan nating protektahan ang ating mga endorser, ang ating mga congressman dahil alam natin tong administrasyon na ito, siga, mahiling magpatahimik, mahilig manira, magruwin ng reputasyon at pagkatao ng mga tumatayo laban sa kanila, kaya kailangan nating protektahan ang ating mga endorser. Pero kaso nga lang, ginagarantisado ko sa inyo, meron po tayong endorser at handang-handa kami on that day na ipasa yung complaint at kompleto iyon, complete with endorsers. Napakarami, sayang, hindi lang namin may reveal o may ipakita on that day. Exciting pala ito kasi may parang blind item pa, no? Kung sino itong mag-e-endorse. Pero pwede ba naming malaman o magbigay lang kayo ng clue kung sino itong mag-e-endorse or ready na mag-endorse? Madalas ba yan nagpapa-interview? Tahimik lang yan? Ano ba, attorney? Nagbigay ng clue si Sec Mike Defensor nung araw na iyon. Sabi niya, hindi matanda. So mga bata, mga taga-probinsya, madalas nagpapa-interview. Kapag i-enumerate mo yung mga pangalan ng mga yon, sasagot ako. Nako. Ay, hula ako. Sandali, wala natin. Ako. Si Sandro ba yan? Ay, Bata yun, di ba? Wala kasi mong pa-interview yun. Baka si Puno.
Bata nga eh. Ha? Kaedad mo Batang naman isip. yun eh. Batang isip ba- pero sige, wala si wala si Kiko dahil suspendido pa. Si ano ba 'yan? Si Congressman Libiste ba 'yan, sir? Secret! Attorney, Coach Oli po, meron na akong tanong kasi nabanggit nyo kanina. So, confident kayo na meron na tayong numero dyan dito sa lower house. Hindi kaya makakatulong na palitan na rin yung speaker? Baka mas swabe ang dating nun. Isa-isang laban lang tayo. Ang pinaka-immediate na laban natin ay ipasa itong impeachment complaint na ito. Dahil pagdating sa Monday, ang una nilang gagawin ay i-refer ito sa Committee on Justice at mababar na tayo mag-file ng impeachment complaint. Wala na tayong panahon para palitan pa ang liderato. Pero one step at a time, malinaw po ang plano namin. Itong mga kasama ko, mga bigatin, itong mga ito, hindi nila itataya ang reputasyon nila kung alam nilang merong possibility of failure. Sure na sure kami magiging successful ito. Basta bigyan nyo lang ng pagkakataon ng taong bayan na ma-ventilate at ma-discuss at mapaglabanan to trial doon sa loob ng komite at sa loob ng impeachment court sa Senate yung aming impeachment complaint. Actually, attorney, kaya ako lang natanong yun kasi baka makatulong, no? Pero since may numero kayo, naisip ko lang, dahil nauuso dyan pinapatayan ka ng mic, hinaharang nila, pagka sila pa ang nakaupo, sila pa ang majority, sila pa yung nakaposisyon, baka ipitin ng ipitin. Kasunod nung, inipit na nga kayo, hindi na nga pinapasa. Tingnan natin. Pero one step at a time, tulad ng sabi ko, malay mo, i-take namin yung advice mo sa susunod. Baka iba na yung ating Speaker of the House. Attorney, nabanggit mo kanina yung mga nagpa-file ng impeachment, pag Duterte supporters, hindi nila tinatanggap. Ngayon, napaisip ako, natatakot ba sila? Kasi yung second is galing sa Makabayan Block, which is hindi naman Duterte supporter. Tapos sabi nyo nga, kayo, hindi rin Duterte supporter. Sa tingin mo, natatakot sila dito sa second and third impeachment, kaya nila hinaharang to? Natatakot sila dahil alam nilang guilty sila. Alam nilang dito babagsak si BBM. Dahil napakadali na pabagsakin si BBM through impeachment. Ang pinakamalakas dyan na ebidensya ay yung statement ni Zaldico. Public statements lahat yan, admissible in evidence lahat yung mga bagay na yan. Kwinento niya na sila mismo ang nagnakaw. Ang grupo nila, Zaldi, si Romualdez at si BBM, merong pruweba na pag-deliver ng mga mali-maletang bilyones doon sa Malacanang, doon sa Forbes Park. Ang question na lang ngayon ay yung credibility ni Zaldi at yung credibility ng pagtanggi ni BBM na AI daw si Zaldi. Kung ikaw ang judge, at yung isang witness, sinasabi niya, detalyado ang kanyang pagkakwento and everything fits. Tapos yung depensa lang ng kanilang co-conspirator ay AI. Kanino ka maniniwala? Siyempre, maniniwala ka sa mas credible na witness. Automatic convicted yan. Kung ganun lamang ang proseso ng pag-iisip, normal na korte, automatic convicted sa impeachment si BBM at tanggal kaagad siya. Alam nila na napakasimple ng kaso laban kay BBM. Once mapunta ito sa tamang trial, magiging successful talaga itong impeachment na ito. Attorney, sino ka mukha ko, Attorney? Ang ganda mo, para kang parang ikaw yung mga nakarelasyon ko dati. Attorney, may tanong ako. Napansin lang namin, bakit yung Makabayan Block napasa ng impeachment, parang hindi naman sila nilamga. Bakit hindi sila nag-iingay kagaya ng ginagawa nyo? Bakit sila Kasi wala naman silang... Mahina din siguro sila. O hindi sila suportada ng tao. Siguro yung filosofiya nila pampolitika ay hindi tanggap ng tao. Pero alam natin, ang katotohanan dito ay, ang pinakamalakas ngayon na impluwensya sa Pilipinas ay laban kay BBM at patalsikin siya. At ang mas malakas na susunod na impluwensya ay yung mga Duterte supporters. O hindi ba? At kaya yun ang tinatanggap ng taong bayan kapag nagsasalita. Itong mga Makabayan Black, mahina din kasi itong mga ito. Kapag nagsalita rin itong mga ito, puro ang daming kumokontra. Yung mga taong bayan kumokontra sa kanila dahil they are spent force. Sabi nga nila, wala silang maayos na representative at wala nang tiwala ang taong bayan sa kanila. Naturally, kung nasa tamang side ka ng political fight, doon magkokongregate ang opinion ng taong bayan at sa ngayon nagkokongregate ang opinion ng taong bayan sa grupo namin. Sa amin sila naniniwala, kaya kami lang, yung mga statement lang namin ang kanilang tinatanggap. Attorney, gusto ko lang magsampa ng impeachment eh. Okay naman yun? Ano po? Pwede ba ako magsampa ng impeachment laban kay Marcos? Ako, kunyari ako, normal na tao lang ako. Meron ba akong karapatan para magsampa ng impeachment laban kay Marcos? O yun, bilisan mo, baka makahabol ka pa sa Monday. At dapat meron ka rin endorser katulad namin. Siguro wag na. Baka hindi ako maintindihan eh. Ikaw na lang, Attorney. Attorney, ito lang, medyo abante lang tayo ng konti, ano? Kunwari, nakuha natin ng bilang at na-transmit yung impeachment complaint from the lower house. Ngayon, sa tingin nyo ba may bilang din kayo sa somehow dito sa Senate? Alam natin na etong si Soto tsaka si Lacson talagang medyo aso ng administrasyon.
Itong dalawang tao na ito na aso ay dalawa lamang. Ilan ang ating senador? 24. Itong mga taong ito ay magsisibaliktaran kapag naramdaman na nila na ang damdamin ng taong bayan ay para sa impeachment na ito. Alam natin na ang pulso ng taong bayan ay para matanggal na si BBM sa kanyang pwesto. Ang hinihintay na lang nila ay yung trigger, yung formal na proseso. At ang formal na proseso, walang ibang paraan under our Constitution except through this impeachment process. Kaya kapag nakita nila na maayos yung trigger at sumang-ayon yung taong bayan, lahat ng mga miyembro ng Senate ay magsisibaliktaran na at kakampi na sa atin. At ramdam na ramdam natin yan at ang dami na nating nakausap sa kanilang grupo. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa Makabayan Black. Legit ba yung sinampa nila o baka tanim impeachment gaya nung unang impeachment na sinampa? Hindi ko pa nabasa yung kanilang impeachment complaint, pero bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Mukhang mga bigatin rin naman itong mga abogado na dala nila eh. Nandyan rin naman yung head ng flag, di ba, na congressman na ngayon at ang dami-dami rin nila. Mukhang pinaghirapan din nila at medyo makapal-kapal din at substantive din yung kanilang impeachment complaint. At any rate, ginagarantisado ko sa inyo na yung grupo namin ay napakaganda at napaka-competent ng aming preparation, ng aming impeachment complaint. Handang-handa kami, nag-iinit na nga kami. Success ito once pumunta sa proseso. Hindi, palagay ko kaya na itatanong yan, attorney, ng mga kasamahan natin dito, pati ng mga kababayan natin. Gawa ng, ayun nga, katulad ng sinabi ni Sir Jack, hindi sila nag-iingay the way na ginagawa ninyo. Kasi kung talagang katulad ninyo, alam nyo na malakas, katulad ninyo, alam nyong pulido, eh paglalaban mo yung fina-file mo. Sana sinight nila yung karapatan nila na kasi maingay naman sila pagdating sa karapatan eh. Eh bakit hindi tinanggap yung sa kanila? Although nasagot nyo naman na yan dahil sinabi nyo nga na wala naman kasi talagang nakikinig sa kanila eh. Bukod sa mali yung kanilang posisyon sa ngayon eh dahil ang gusto talaga ng tao eh yung impeachment na talagang malakas katulad nung sa inyo. Eh baka mahina talaga yung mga abogado nila kasi noong nandun sila sa loob, nag-attempt din daw sila na mag-video. Eh kaso sinabihan ng deputy na wag po kayong mag-video. Eh yun, tiklop ka agad sila. Eh nung kami, ako nag-live ako, buti na lang complainant ako. Sa pagkauna, hindi pa natapos ng deputy yung kanyang sentence para pigilan kami na mag-record. Sagot kagad si Atty. Topacio, hindi pwede. Nasa public place tayo. Ikaw isang public official na nagpe-perform ng public duty. Lahat ito ay public, kaya wala kang expectation of privacy. Hindi pwede na pigilan mo kami na mag-record. Tapos sunod-sunod na yung depensa sa aming maayos na team at abogado. Hindi niya na makontra. Tameme na kagad itong deputy. Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo. Dapat palaban, malakas at marunong sa batas ang team ng impeachment para kahit na anong paghaharang na ginagawa nila, hindi uubra. Ito na po ay isa sa patunay na kapag kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon na ilaban itong impeachment complaint na ito, walang makakapigil sa amin. Hindi kasi ano yun, Boss Dada. Ang sa tingin ko doon, kasi yung laban nila sa opisina, nasuplak sila agad eh. Pero kung sa bundok yun, baka may video yun. Oo. Anyway, attorney, yung unang complaint, nirebuild nila yung complaints, di ba? At least 5 ata yun. Na kung tutuusin, lahat yun ay valid na mga complaints na talagang nagawa ng Marcos administration. Masasabi niyo ho ba na mas malakas dito yung complaint? Or ano po ang pagkakaiba ng complaint na ihahain ninyo? At kung meron man, kung po pwede natin i-reveal ngayon, kahit isa, baka pwedeng Ilang pages ba yan? ilang pages ba yan? Sabi nila yung una, 15 pages 15 lang pages. daw eh. Oo. So yung Ano ba? ngayon, yung sa inyo, Maleta daw eh. ilang pages po yan at baka po pwede makakurot ng kahit isa na complaint. Kung po pwede lang naman. Kung hindi, wala namang problema po. Ang pagkakaiba ay yung substance. I-compare mo yung unang impeachment complaint sa impeachment complaint namin. Yung unang impeachment complaint, 15 pages. Yung impeachment complaint namin, maleta. Kapal ng mga attachment. Ang daming USB recording ng mga video. Ang haba ng mga legal arguments. Yung unang impeachment complaint, walang attachment. Although sinabi nila na pareho yung general allegation, eh kaso nga lang, kung gusto mong matalo sa isang case or gusto mo talagang magpatalo, talagang hihinaan mo rin yung substantiation mo ng iyong mga allegation. Yun po ang difference. Kapag sinampa mo yan sa ordinary court, wala kang proof kahit ano pang mga pinagsasalita mo diyan sa mga allegations mo, hindi papasayan. Ang difference ng amin ay back up ng documents, public records, mga videos at meron pa kaming exclusive na witness na si Zaldico. Napakalakas. You could never be more diligent sa pag-prepare ng isang impeachment complaint than the manner by which we prepared our impeachment complaint. Napakaganda ito. Kaya kapag pinasa ang aming impeachment complaint, mahirap itong lusutan. Pasensya na, attorney, pero alam ko matatalino po kayo, pero mukhang may mali po kayo sa inyong ginawa. Kasi dapat yung maleta, sinabi ninyo galing kay Romualdez para tinanggap nila. Kasi kung sinabi nyo kasi impeachment complaint kung sinabi nyo bang, ito may maleta kaming dala-dala dito galing kay Romualdez, di tinanggap nila.
Oh, yun dapat ang ginawa ninyo. Mali naman, hindi nyo kasi kayo nagpaturo sa akin eh. Baka hindi Rimowa. Oo, dapat kasi Rimowa, tapos sabihin nyo galing kay Romualdez. O, di tatanggapin nila yun. Pagbukas na. Pero ito ang katanungan ko. Naandyan, sabi mo kanina yung USB. Yan ba yung USB ni Cathy? Binag? USB ni Cathy, USB ni Attorney Manny, meron itong laman Nako. na mga exclusive videos, Ay! statements ng mga exclusive witnesses. Napaka-exciting nga sana. Ang sarap isa-isahin. Ang sarap i-reveal. Ang hirap lamang pangunahan dahil ma-endanger natin itong mga tao na ito. Napaka-interesting ng ating mga witness. Alam nila iyon, syempre. Syempre, kaya takot na takot silang tanggapin ang ating impeachment complaint. Ikumpara mo ito sa unang impeachment, walang kalaman-laman, dismiss ka agad yon sa unang tingin pa lamang ng komite once referred doon. So may video dyan ha, na hindi pa nakikita ng publiko. Yun, meron! Nako, patay tayo Except dyan. yung sex tape ko siguro, baka sana hindi nila na-copy-paste doon. Nako po. Pero baka yung, meron ding video dyan ng tungkol sa droga. Marami, baka merong humihit-hit na live. Oy! Oy! Hoy! Nako, Patay tayo dyan. Mabigat tong binitawan mo ha. Pero parang naano ko. Paano mo ito na? Wala kang kinalaman doon ha. Mukhang pipigilan lalo yung impeachment mo, attorney. O, meron ba diyang video na rason para magkasakit ka sa tiyan, ganun? Yung ano ba yun? Rason? Si Enrique Rason ba yung sinasabi mo o reason? Ay, may Kasi ganon. meron kaming basis sa aming impeachment complaint ng Malampaya Contracts. Naku po, yan ang patay itong tao. tayo. Pero ito, ano to legit tong ano na to, itong tanong na to Sir, paano kaya lulusot yan? May solid north. Syempre, mga Walang congressman sa solid norte. north. Baka magkampihan yung mga congressman sa norte, pinapa-impeach nyo yung ano nila, ang kanilang presidente. Walang solid north. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Napakaitim ko. Ito mukha ko medyo maputi lang konti pero tingnan niyo yung singit ko at kilikili ko, napakaitim yan. Pinirepresent na namin ang lahat ng Pilipino, lahat ng Ilocano. Hindi buo ang suporta ni Presidente BBM sa Luzon. Kaya nga kasama rin namin si Chavit. Doon parang namin sa aming munisipyo, napakaliit nun, 5 ang field flood control projects doon. Inamin mismo ng DPWH at inamin ng mga kontraktor. Doon sa Ilocos Norte, dala ni Chavit yung mga papeles. Ang daming mga ghost na flood control project, hindi natapos o kaya substandard within 1 year, sira kaagad. Alam yan ng taong bayan. Ramdam namin ang pulso ng taong bayan. Kaya ganito kami ka-confident na i-push through ang impeachment complaint na ito. Kapag wala kaming confidence na susuportahan kami ng taong bayan, hindi namin ma-assemble itong all-star impeachment team na ito. Ayun. Attorney, so ibig sabihin nito ay na-redeem ni Cathy Binag yung sarili niya kasi hinihingan siya ng USB. O eto na, inilabas na. Pero ang tanong ko po, eto, kung halimbawa po hindi tanggapin ang Secretary General, ano po ang next na option or steps ninyo? Yung Kasi Monday remedy? ngayon Master Judea Dapat ngayon yung resume Ay, hindi pala, Monday pa pala. Sabado Monday pala pa. ngayon. Sabado ngayon. Sorry. Advance ka mag-isip talaga. So, Ibig sabihin, ang katanungan ko, ano bang legal remedy ang gagawin natin? O may pwede ba silang kasuhan dyan kung hindi nila tatanggapin itong complaint na ito? Malakas ang tsansa na magsampa ulit kami ng impeachment complaint. Isa pang attempt sa Monday. Kasi yung session naman nila ay sa hapon Bukas naman yung Office of the Secretary General ng House ng umaga. Yung Makabayan Black mag-a-attempt din ulit sa umaga. Kami mag-a-attempt din ulit kami sa araw na iyon bago pa magsimula yung kanilang session at bago pa nila i-refer sa Committee on Justice. Tandaan ninyo, kapag regular session yan, hindi nila pwedeng agahan yung kanilang session. Kaya meron pa kaming konting wiggle room and wiggle time para makapagpasa at o makagawa ng pangalawang attempt na pagpasa ng impeachment complaint. Pero ito tanong lang. Hindi naman kayo nagde-date ni Cathy Binag, no? single naman kayo pareho. Hoy! Yun, muse namin yun si Cathy Binag. Ang dami siguraduhin mo lang. nagkakatrash niyan. Malilintik Sabi namin, kung pwede lang, exclusive sa akin si Cathy Siguraduhin mo lang, malilintikan ka sa akin, attorney. Kaya pala hindi ako makaporma Attorney, may tanong ako. Attorney, anong mangyayari kay Marcos kapag natuloy na yung impeachment? Sino ang magiging acting president natin? Sino? Siyempre, kapag natanggal yung presidente through impeachment, ang papalit dyan yung vice president. Tandaan natin, yung ating sitting vice president na si VP Sara Duterte ay merong mandato ng taong bayan through a democratic process of election. Automatic yan, implicit yan sa understanding ng taong bayan nung inelect nila si VP na kapag mag-resign, mamatay or ma-impeach yung presidente ng Pilipinas ay siya yung papalit. Kaya respetuhin natin yung constitutional succession na iyon. Attorney, ang problema, si Vice President Sara, kinakasuhan na rin. I mean, may impeachment din siya. Kasi sa February 6, mag-expire yung 1-year bar. Sigurado, ma-file din ng impeachment. Sino yung makakain nun? Yung mga makabayan. Yung mga bobo? Yung mga Ba't galit ka sa mga Galit ka sa mga Kasi makabayan? masama ugali. Umakampi sa magnanakaw, di ba? Makabayan ba yun? Baka makabayag. Makabundok. Ang tanong ni Sir Jack, kung may impeachment din kay VP Sara.
Yun ang alam ko. Pero ito, di ba, kung natuloy yung impeachment kay Marcos, sino yung magiging acting president? Si Hindi na Leila. siya acting president. President na automatic Ah, kapag ganun? matanggal si Marcos. Oo. Akala ko kasi, hahakalin mo na kaliig. Baka yung proseso, sakal mo na kaliig bago hatulan. Iba tayo pinanunod Iba ko yun, kung ano-anong pinapanood mo. Ah, sorry. Sakalin yung sa liig. Pero attorney, may impeachment. May impeachment. Sa video yung mga yan. May impeachment, attorney, kay BBM. And then February, alam din natin na magkakaroon din ng impeachment na ipa-file kay VP Sara. So itong dalawang impeachment na to, let's say for example, na gano'n siya, nag-proceed siya, na-impeach silang parehas sa Congress at papunta na ng Senado. Anong mga scenarios yung ine-expect ninyo? Hindi, pwede bang sabay? Yung dalawa? O, pwede bang parehas, gano'n? In theory, pwedeng sabay, pero in all practicality, isa-isa lang. Kasi hindi naman pwede. Kasi ang magko-convene as impeachment court ay yung buong Senate. So hindi pwede na all at the same time ay dalawa yung impeachment na kanilang ginajuggle. At nakakalito rin yan sa taong bayan kapag pinapanood mo yung context switch niyan every time nanonood ko ng TV. Kaninong impeachment ba itong pinag-uusapan natin? Pero ang question is, yung impeachment ni VP Sara ay matagal nang expired sa consciousness ng publiko. Tapos na yan, hindi na masyadong umandar at hindi tinanggap ng public. Kaya natural na wala na yan sa front page. Ang front page ngayon, ang number one issue ngayon sa public sa ating bansa ay yung impeachment ni BBM at yun dapat ang i-prioritize nila. Yun ang problema natin, ano? Kasi sabi mo nga, hindi pa nangyayari yan, magkakaroon ng filing sa inyo, magkakaroon din ng filing sa February for VP Sara. Paano kung inuna nila yung kay VP Sara? Tapos ayun nga, pinarking yung kay BBM. Anong mga tawag dito, scenarios yung tumatakbo sa isip ninyo if ever yung mga yan mangyari? Tandaan natin, mas popular si VP Sara ngayon kaysa kay President BBM. 68% ng mga Pilipino galit kay BBM. Whereas kay VP Sara, overwhelming majority ang suportado sa kanya. Kapag nakita ng taong bayan na ang pinush nilang tanggalin na personalidad na leader sa ating bansa ay yung personalidad na mahal nila. At ayaw nilang i-push yung pagtanggal ng leader na hate nila. Baka ayaw na nilang mag-participate sa impeachment process. Baka mag-take na sila ng extra constitutional process ng pag-remove ng ulo ng ating bansa. At alam nyo na ang sinasabi ko. Nako, malupit yan. Attorney, balikan ko yung sinabi mo kanina na mag-a-attempt kayo for the second time. Kasi ang impeachment, pag hindi tinanggap, parang paglabag yan sa rules tsaka sa constitution natin. Ano kayang, kung hindi ulit nila tanggapin, ano kayang pwedeng gawin ninyo na legal action para sa mga ganyan, katulad yan? Automatic magsasampa tayo ng kaso sa Supreme Court. At ire-retroact on the day na nag-attempt kami na mag-file ng aming impeachment complaint, yung filing ng impeachment complaint kapag pinagbigyan ng Supreme Court yung aming petition. Kasi obviously, grave abuse of discretion on the part ng Office of the Secretary General of the House na tanggihan ang impeachment complaint na wala naman silang basis na pag-deny. At ministerial duty nila iyon, wala silang dahilan sa batas para i-decline na i-receive ang aming impeachment complaint. At uutusan sila ng Supreme Court na tanggapin ang aming impeachment complaint at i-retroact nila yung date ng filing before the date ng pag-refer sa Committee on Justice ng anumang impeachment complaint na i-refer nila sa Monday. Di siyempre, mayroong nangyaring, balik tayo ulit doon sa una, may nangyaring, sa tingin namin, may nangyaring paglabag sa batas. Doon sa hindi nila pagtanggap. Sabi nyo nga, it is an office, hindi siya pag-aari ng isang tao or hindi nagpa-function yung office na yon dahil sa isang tao. Do you consider filing cases against itong Secretary General and itong kanyang Deputy Secretary General? Hindi lang considered, Boss Dada. We have decided to thoroughly crush them. Dahil hindi pwedeng makalusot sa mata ng taong bayan na walang pananagutan ang mga obvious na tumatanggi na gumawa ng kanilang tungkulin. Binabayaran sila ng taong bayan. Kami ang nagpapasweldo sa kanila pero sa harap-harapan ng taong bayan ayaw nilang gawin ang kanilang trabaho. Actually, Vice Mayor Attorney, sobrang humahawa ako sa'yo eh. Actually, last year pa lang bago magkaroon ng kampanya nakapalo na ako sa'yo kasi ang nakakam mo eh. Babayot ka na ata. Nababak na ako sa'yo. Nagkaklamat, Mayor. Pero, ito yung ko sa'yo. Ang galing mo at nakakam mo, sana hanggang sa mawala si Marcos, nagkakaparin, huwag kang mawawala. Nagpapasalamat na ako sa'yo ngayon para Mayor. Vice Mayor. Sana, magtuloy-tuloy ang pinaglalaban mo para sa amin. Makakaasa po kayo na hindi ako titigil hanggat merong katiwalaan sa ating lipunan. Hindi titigil si Attorney Harold Respicio na ipaglaban ang ating karapatan. At wala nang mas malaki pang katiwalaan na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas kaysa sa katiwalian na pinamumunuan ni BBM. Paano yun? Sabi ni Attorney Claire Castro,
na wala daw substance yung inyong inyong impeachment, wala daw basihan yan, maayos nagtatrabaho ang Pangulo, nagkakasakit na nga dahil sa sobrang sipag. Anong masasabi nyo dyan, sir? You woman is a liar. You Baka siya si Claire. you woman. Si Kasi Claire hindi mo Castro naman ba yan? nakita yung aming impeachment complaint. Tandaan ninyo, hindi kami nag-iwan ng kopya ng impeachment complaint sa office ng Secretary General. Hanggang ngayon, wala pa'y alam ng laman ng aming impeachment complaint. Kaya itong sinabi niya na walang kwenta, pinangungunahan mo, halatang hindi mo nabasa. Kasi kahit sino sa labas, walang nakabasa pa ng aming impeachment complaint. Ay, so hindi nyo iniwan? Kasi ang parang sa napapanood ko sa vlog mo nung live ka, iniwan nyo doon Kasi parang sinasabi nyo na considered as received na yan. Dahil ministerial nga ang function ng opisina na yan, iwan namin yan dito, considers tanggap na yan. Hindi. We hindi pala. tendered and proffered yung impeachment complaint with proper endorsements. Yun ang in-offer namin sa kanila. Pero once sinabi nila na hindi nila tatanggapin, hindi tama na iiwan yung impeachment complaint sa kanila dahil sapat na yung tendering at ang kanilang refusal para complete yung filing legally. Katulad niyan ng pagbayad ng utang or pagbili sa tindahan. Halimbawa, nasa civil code yan. Kapag bumili ka sa tindahan at ayaw nilang tanggapin ang iyong bayad, itender mo lang, ito po, nagbabayad ako. Pero once tumanggi siya, wala kang obligasyon na iwan yung pera na iyon. Kasi baka kapag iniwan yung pera na iyon at hindi niya pinick up yung pera na iyon, kapag nawala yung pera na iyon, mawawalan ka ng pera. Alright? Kaya pagdating sa korte, kapag nagpatunayan tayo kung meron bang effective na payment, in that case, basta maipakita mo sa korte na nag-tender ka ng iyong payment, good as payment iyon. Ganon din dito sa ating file. Once nag-tender tayo ng kompletong complaint with endorsements, nag-proffer tayo ng ating complaint, it was as good as filed because explicitly refuse nila yung filing. Nako, kung wala na kayo, may mga tanong pa ba kayo, mga banateros? Okay na ako. Sige, may tanong ka pa. Ako, nagpapasalamat na lang ako kay Mayor, nakakasamahan niya Vice Mayor lang. Mayor na yan. Promote mo. Bakit na, Governor na tawag ko dyan Governor, maraming salamat sa'yo, Governor ng Isabela. 2028, minukulok lang ako na. Maraming salamat sa'yo, Mayor. Pero hingan natin si Attorney Harold ng kanyang final message sa lahat ng mga nanonood ngayon na banateros na talagang abang na abang dito at nagpapasalamat din sa inyo ng lubos. Mga kababayan, obligasyon po natin na every time nakakita tayo ng kamalian sa ating lipunan, na bigyan sila ng pansin at i-push natin na patigilin sila. Dahil po kapag nakikita na natin sa ating mga mata na niloloko tayo at hindi pa rin tayo gumagawa ng hakbang at sa huli ay tayo ang nagdurusa, baka tayo na rin ang may kasalanan na iyon dahil binibigyan na po tayo ng paraan ng ating konstitusyon at ng mga batas para habulin sila at tanggalin sila sa pwesto. Once tumahimik po tayo, mas humihina po ang ating kaso, mas lalo silang nagpo-flourish sa kanilang pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kaya kailangan po tayong mag-participate, sumigaw po tayo, huwag tayong tumigil. Tapangan po natin, ito lamang ang tanging paraan para mapatigil na ang mga buwaya sa pamumuno at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Maraming salamat, Attorney Vice Mayor Harold Respicio ng Reyna Mercedes Isabela. Welcome back mga banateros. Nagbabalik po ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Mga bossing, napakalupit ng mga revelation, ng mga sagot ni Attorney Harold Respicio at talaga namang excited na tayo sa mga development or sa magiging development na itong kaso or impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pero segue tayo doon sa mga trending dahil Vox Populi, yung mga trending na issues ng social media ngayon. Ano ba? Yung unang-una, yung kakabalik lang na yung Blue Ribbon Committee. Kasi natapos yung Blue Ribbon Committee noong si Zaldico supposedly magiging resource person nila. Zoom sana yon, pero biglang nagbago, hindi siya pinasampa, kaya nagsalita siya, naglabas siya ng ilang series of videos nung kanyang revelation. So naisip ng taong bayan noon na kaya siguro hindi na itinuloy yung Blue Ribbon Committee pansamantala or pinutol dahil hindi nila ina-expect yung pagbaliktad ni Zaldico. Ngayon, bumalik yung Blue Ribbon Committee, mga banateros. Kayo ba'y satisfied doon sa tinakbo ng hearing, yung excitement ng tao sa tagal na nagbakasyon yan? Actually, doon sa mga komentaryo sa vlog ko, talagang, kasi nahinto ito 2 buwan, 3 buwan ata. No? Basta 2025, biglang hininto yung BRC. Biglang yung investigasyon nawala. Tapos, nagmalaki sila na babalik na. Ang dami nila sinasabi na may intro pa sila na yung bahay ni dating speaker, ituturo na, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa walang yan niligaw. Kung saan-saan. Hindi nga, ang sabi nila, dapat wag na sila magpresenta ng mga witnesses. Dapat mag-usap na lang si Marcoleta at saka si Lacson. Kasi tanong ni Marcoleta,
Si Lacson naman ang sumasagot eh. So lalong disappointed yung taong bayan sa nangyayari ngayon. Alam nyo, excited sila. Kasi nga may mga bulong-bulungan na magkakaroon ng rigodon. Iyan na lang siguro ang inaantay ng taong bayan, mapalitan niyang Senate President. Kasi simula nung pumasok yan si Tito Soto, nagkaloko-loko na, naging noontime show tong ano eh. So abangan natin, baka naman sakali, matapos na to, pumasok yung impeachment, palitan yung liderato, Pwede game ba over. yun? Papasok si Terry Ridon? Rigodon. Tagal ng Rigodon. Rigodon. Grabe Ang ka tagal naman. yung magano Bagal Ako sagot ko Hindi lang noon time show, meron pa silang bagong karakter na na-unlock. Yung si Teletubbies. Kaya nga yung taong bayan, lalong nagdududa dahil sabi ni Lacson, hindi raw siya bakla. Pero yung ginagawa niya, di ba yung epal, alam ba, tatanungin kita, tapos pasok ka ng pasok. O, di ba? Medyo bading ang dating eh. Ay, meron ano Parang siyang witness eh, no? Siya ba yung witness? Ano rin yun, kumalat din yung isang video na yun na tinatanong, kasi lumabas yung sinasabing magkokonekta kay Speaker Romualdez doon sa kanyang bahay sa Forbes. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Sinabi na nga, alam na nga natin. Si Toby Chanco na nagsabi mismo, ang sinabi ng presidente sa kanyang pinsan, ilang bahay ba sa Forbes ang gusto niyong maging pagmamayari? So, hindi ko maintindihan kung yung pumasok yung dalawang testigo at tinuturo si Diskaya na konektado doon sa bahay ni Romualdez. Alam naman na natin yun eh. Di ba? Kaya nga nag-rally yung mga tao doon eh, nung nakaraan eh, nung natatandaan ninyo, nung dyan sa may Forbes Park. Makakasama tayo, di ba? Kaya nga nag-rally doon eh, dahil dyan eh. Tsaka si Gutesa din sinasabi na itong bahay na to sa kanya, nagpupunta kami dyan, nagdi-deliver kami, nagbabagsak kami. So hindi ko talaga magets kung anong relevance na itong